General Nick De La Torre. Palakpakan natin. Sabi ko, hiramin ko muna siya kay Presidente. Habang nakabakasyon, sa akin ka muna ka. Thank you very much, Commissioner Albert de la Cruz, for that very generous introduction. At the outset, let me first greet ang ating mga VIPs na kasama natin ngayon. I do hope hindi ko lampasan. Let's start with Secretary William Dar. Sir, it's really a great honor to be here speaking before you. Congressman Mike Camacho. Asek Lilian Billion of the DILG. And of course, my personal idol, General Gerard Samudio, sir. Attorney Pantao of the Senate, from the Senate of the Philippines. Yusek Michael Ortega of the National Youth Commission. General Willard Grajeda. Reverend Manuel of Convoy of Hope, National Director. And the many other VIPs. And of course, si Councilor Grisel Bes of Taguig, the city of Taguig. And the many other VIPs here today, this morning. Na pasensya na kayo, hindi ko kayo mag-greet lahat isa-isa. The special greetings I give to the members, newly elected members of the Climate Change Task Force. Palakpakan po natin ating mga sarili. At sa mga estudyanteng mga nandirito. At sa lahat ng mga advocates ng climate change. Magandang umaga po sa ating lahat. When I was invited by Commissioner Albert to speak before you, hindi ako nag-hesitate because, you know, I've been an advocate not only of climate change, but national security as well. First and foremost, national security. Matanong nyo ngayon, ano ang pakialam? Teka muna, baka malampasan ng lecture at 10:10. Pagka 10:20, mga 10 minutes, sabihan mo ko sana. Baka makarry ako at this is about national security and it's very close to my heart. Unang napansin ko sa napili niyong lugar ay napakaganda ng partnership na ito. It's very fitting that the advocacy for climate change, resilience, and the University of Makati, dito sa building na ito na napakaganda, which I can say huhulaan ko agad, isang green building. Palakpakan natin ang University of Makati. Napakaswerte ng mga estudyante rito. Sapagkat ang national security, pag diniscuss sa i-discuss natin ngayon, very shortly, ay sa edukasyon nagsisimula. Google is your friend. May cellphone kayo dyan. Tingnan nyo ang National Security Policy ng Pilipinas. Nasa Google yan. National Security Policy. Marami dyan. Every year, every administration, meron yan. So, pinapublish yan 1 year after ng pag-assume ng presidente natin. So, ang sa current natin ngayon is 2023 to 2028. Ang definition ng national security dyan, makikita nyo, national security is defined as a state or condition wherein the people's well-being, ways of life, our welfare, our government and institutions, our beliefs, values, and basically
the whole of the Filipino community are protected and enhanced. Yan yung definition dyan. Walang gera-gera sa national security, ha? Napakaliit na portion yung gera-gera dyan. Because we will understand that the war is basically in us. Gaya ng kanina sinabi ni Commissioner Albert, ang problema ay nasa atin, kaya ang solusyon ay tayo rin. Matingnan nyo ngayon, pag titingnan natin ngayon, para ma-explain ang national security na yan, merong 7 elemento. 7 elements. Number 1 is moral and spiritual consensus, cultural cohesiveness, economic solidarity, socio-political stability, panlima, environmental protection. Pang-anim na lang yung territorial integrity and external peace or international harmony. External defense natin, pampito. Mapansin nyo ngayon sa unang 5, moral and spiritual consensus, cultural cohesiveness, economic solidarity, socio-political stability, and environmental protection. Walang gera dyan. And it's very fitting ang ginawa ni Commissioner Albert na nakakita ko na is on his way to higher heights to lead us in bigger things. Lahat yan, edukasyon na magsisimula sa ating lahat. Bakit kasali sa national security ang environmental protection? Nagaya kanina ng sabi ni Sir, ang natatamasa ngayon ng mga kabataan ngayon, ang mamanahin nyo, pasensya na kayo, kasama ang henerasyon namin sa mga nagdesisyon. There's a very good argument that can be made. Sa ngayon, kitang-kita natin, malaking problema sa baha. Pabayaan na muna natin ang political side niyan. Pabayaan na muna natin yung mga pinag-iimbestigahan natin ngayon. Doon tayo mag-focus, bakit may baha? Hindi ba ang baha ay naging resulta ng desisyon na ginawa ng naunang henerasyon? Hindi nagkabaha ngayon dahil may baha ngayon. Nagkabaha ngayon dahil may mga desisyon na ginawa previously. At marami dyan, argumento uli, there can be arguments that can be made, baka yung desisyon natin sa ating laging decades before. Kasi ang mga kahoy niyan, hindi naman tumutubo ng isang araw lang, o isang buwan, o isang taon. Tens of years, hundreds of years. Ganon din, mining, at iba pa mga desisyon, like the kind of fuel that we are going to use, ano ang mga propellant ng ating mga hairspray na dati ay CFC, chlorofluorocarbon, nagkaroon ng butas ang ating ozone layer. Those are decisions na ngayon ay ginawa. Decades later, makikita ang epekto. So again, I would like to congratulate Commissioner Albert de la Cruz for spearheading us and opening our eyes in these things that is right now confronting us, but whose effects will be felt by the generations to come. Kaya ating siguraduhin, hindi na tayo Pilipinas. Kung halimbawa, mangyari na yung 1990 na Total Recall na sine, tanda na ako, Total Recall, noong time na yun, si Arnold Schwarzenegger ang bida, mission sa mission to Mars, ang pinag-aawayan doon hangin na pinag-aawayan ng grupo-grupo doon. And of course, Waterworld. Ano pinag-aawayan sa Waterworld? Nung tayo naman ni Kevin Costner, ang pinag-aawayan lupa. Kasi wala ng lupa, tubig na lahat. Kung sino mga may dakot na lupa, parang pera ang pagkukonsider sa kanila. So once again, pag-isipan natin ng mabuti, seryosohin natin ang mga topics mamayang hapon, mga kabataan, at sa ating mga ka-generation ko, pakinggan din natin sapagkat ito ang panahon na tayo ay malalagay sa posisyon, maaari tayo malagay sa posisyon na magkaroon tayo ng mga desisyon gagawin na maaring, at hindi lang maaari, kundi siguradong makaapekto sa mga susunod na henerasyon. And I do hope, 20 years, 30 years, 1 century from now, Philippines is still the Philippines, wherein, again, ang national security for the Filipino people, our well-being, our welfare, our institutions, our government, and the Filipino community in general is protected and enhanced. So once again, congratulations to all of us
for being here and for advocating for climate change resilience. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat. Thank you very much, General Nicolas Torre III.